Sabi nga mga dires, wala daw perpekto na tao. Wala daw na taong matuwid kahit isa. Lahat daw po ay makasalanan. At ang kabayaran at kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao ay mamamatay dahil ang tao ay sinumpa dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos. Lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan. Patotoo lamang na lahat tayo po ay makasalanan. Wala tayong maaring ipagmalaki kahit kanino man. Pare-pareho po tayong makasalanan. Ano man ang ating katungkulan sa buhay, o ano man ang ating mga pinagagawa, lahat po tayo ay makasalanan. Ang masaklap, wala po tayong magagawa para iligtas ang ating mga sarili sa parusa na inilaan ng may kapal para po sa ating lahat. Meron siyang hari sa bansa ng Israel na ang pangalan ay si King David. Siya ay tinaguri ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Mula sa pagkabata, siya ay masunurin sa Diyos. Wala kang mapipintas kay David sapagkat lahat ng alituntunin ng Diyos ay sinunod niya. Si David ang pangalawang hari ng Israel. Siya ang ipinalit kay Haring Saul sapagkat si Saul ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Buhay pa si Saul, pinalitan na siya ng Diyos bilang hari. Ngunit naghintay pa rin si David na mamatay muna si Saul bago siya umupo na hari ng Israel, kahit alam na niyang humiwalay na ang Diyos kay Saul, nirespeto pa rin ni David ang pagiging hari ni Saul. Naging mabuting hari si David, naging maunlad ang kaharian sa pamumuno ni David, ngunit hindi pa rin po maalis na meron pa rin mga kaaway ang kanyang kaharian. Kaya sa panahon ni David, maraming digmaan ang dinaanan niya at maraming tao ang napatay sa kanyang paghahari. At habang nagpapahinga po si David sa palasyo, nagpapahangin-hangin siya sa may balkonahe ng palasyo, sa terrace ng palasyo. At sa paglingon ni David ay natuon ang kanyang paningin sa katapat na bahay ng palasyo. May napansin siyang isang magandang babae na hindi po niya kilala. Nakita niya na ang babae ay nakahubad at ito ay naliligo. Alam ba ng babae na kanyang paliguan ay nasa tapat lamang ng balkonahe ng hari? Batid ba niya na araw-araw andoon ang hari sa balkonahe at laging dumudungaw ang hari? Wala bang kurtina o panakip ang paliguan niya na para hindi siya masilipan at hindi matanaw ng nasa balkonahe ng palasyo? Sinadya ba ito ng babae para makita siya ng hari? O isa itong kapabayaan na hindi naisip o nakalimutan niya na nasa tapat o takpan ng kurtina para hindi siya makitang nakahubad? Hindi po nasabi kung gaano katagal na nanonood si David sa babaeng habang naliligo. Ang tiyak ko lamang po, nagpatawag ng sugo si David at pinasiyasat kung sino ang magandang babaeng yon. Napag-alaman ni David na babae ngayon ay asawa ng kanyang general, asawa ni General Uriah. Ang babae nakita ni David na naliligo ay si Bathsheba. Si Bathsheba at si Uriah ay wala pang anak, nangangahulugan wala pa po silang o bago pa lamang sila nagkasama o kaya ay bagong kasal pa lamang sila. Dahil sa Call of Duty, bilang isang opisyal, inaasahan na si Uriah ay kasama ng kanyang mga sundalo. Kaya palaging nag-iisa sa bahay si Bathsheba. Nagutos ang hari na papuntahan si Bathsheba sa palasyo. Gusto ni David na makaharap si Bathsheba. Hindi nagtagal, dumating po si Bathsheba sa palasyo, isang karangalan sa isang babae ang maimbitahan ng hari sa kanyang palasyo. Maring lalo nang nagpaganda si Bathsheba sapagkat haharap siya sa pinakamakapangyarihan na tao ng kaharian. At ito ang pinaglilingkuran ng kanyang asawa. Hindi lamang si Bathsheba o hindi alam ni Bathsheba kung bakit gusto po siyang makausap ng hari. Nang dumating si Bathsheba, nagulat siya sapagkat may nakahandang mga pagkain para sa kanya. Sila lamang ng hari ang pinagsisilbihan sa oras na yon. Walang ibang panauhin ang hari maliban sa kanya. Hindi mawari ni Bathsheba ang kagalakan na kanyang nararamdaman sa oras na yon. Alam niya na ang hari ang dapat pagsilbihan, ngunit siya ang pinagsisilbihan. Pakiramdam niya siya ay isang dalagang sinusuyo ng isang binata. Ang pakiwari ni Bathsheba ay totoo pala. Sabi nga, woman's instinct. At habang tumatagal ng paghahalata ni Bathsheba na may gusto sa kanya ang hari,
Sa ganong sitwasyon, napakahirap po para sa isang babae ang tumanggi sa anumang nanaisin ni David sapagkat si David ay hari. Kapag na-offend ang hari, maaaring maparusahan si Bathsheba. At kung magkaroon ng kaguluhan, walang maniniwala kay Bathsheba na ang hari ay may masamang tangka sa kanya. Buong kaharian, ginagalang si David. Kilala si David bilang isang marangal na tao at kagalang-galang. Anong salita ang maaring sabihin ni Bathsheba na sasabihin laban sa hari? Kaya ba ni Bathsheba pigilin ang anumang binabalak ni King David? Maaring nananalangin siya na sana ay huwag matuloy o ituloy ng hari kung anuman ang binabalak nito. Mga dires, ang kinakabahan ni Bathsheba po ay naganap. Ang gabing yun ay hindi niya makakalimutan sapagkat magdamag silang magkaulayaw ng hari. Ang pangyayaring yun ay maaring bangungot kay Bathsheba, ngunit nasundan yun ng maraming gabi. Tuwing pinapatawag siya ng hari, palagi siyang handang pumunta sa palasyo na walang pagsuway. Sabi nga, my wish is your command. Ang mga pangyayaring yun ay top secret. Highly confidential. Walang nakakalam sa buong kaharian na may namamagitan sa hari at sa asawa ng general. Ang sumunod na pagkikita ng dalawa ay bigla pong nagbago. May pinagtapat si Bathsheba sa hari na lubang kinabahala ni Bathsheba. Maaring siya ay maparusahan ng kamatayan dahil sa pakikiapid o pangangalo niya kapag nalaman ng asawa niyang si Uriah na siya po ay buntis. Ang bagay na ito ay hindi po kinabahala ni David. Alam niya ang kanyang gagawin. Una, alam din niya na malaki ang posibilidad na mabubuntis niya si Bathsheba sapagkat gabi-gabi sila pong magkasama. Sinabihan niya si Bathsheba ng kanyang balak at wala siyang gagawin kundi sumunod lamang sa mga plano ng hari. Kinabukasan, gumawa ng ulat ang hari na pauwiin si Uriah para magbakasyon muna. Nang dumating si Uriah, inutusan ni David na umuwi na muna si Uriah at samahan na muna ang kanyang asawang si Bathsheba. Panatag ang loob ni David kasi pag umuwi si Uriah, tatabihan niya ang kanyang asawa na si Bathsheba at hindi na magdududa ang mga tao o kaya si Uriah na may nakabuntis sa asawa niya. Iisipin na si Uriah ang nakabuntis. Napakagandang plano. Ang hindi alam ni David, hindi niya sakop ang kalooban ni Uriah. Nalaman ni David na hindi naman pala umuwi si Uriah sa bahay niya. At hindi rin ito natulog na kasama ni Bathsheba. Galit na galit si David. Pinatawag niya ang general at kanyang sinabi, General, hindi ba sinabi ko sa iyo na umuwi ka na muna sa inyo at tabihan mo muna ang asawa mo? Bakit hindi mo sinunod ang utos ko? Ano ang iyong dahilan sa pagsuway sa aking kautusan? Ayaw mo bang makita ang asawa mo? Ayaw mo bang makasama ang asawa mo kahit sandali man lamang? What is the problem, General? Ang galing pong magkonsensya ni David. Naisipabatid ni David kay Uriah na mahalaga ang asawa. Bigyan ng panahon ng asawa. Huwag lahat trabaho. Mag-enjoy din paminsan-minsan. Mag-enjoy na kasama ng asawa. Sumagot si Uriah na may paggalang, mahal na hari, ako po ay nagpapasalamat sa inyong malasakit sa aming mag-asawa, ngunit hindi ko maatim sa aking puso na magpakasiya habang ang aking mga sundalo ay nasa gera. Nais ko pong sama ng aking mga sundalo sa kanilang mga nararamdaman. Paumanhin kamahalan. Wow, isang tapat na sundalo si Uriah. Kahanga-hanga ang kanyang prinsipyo. Hindi ito inaasahan ni David. Nakalimutan ni David na si Uriah is an officer and a gentleman. Gumawa po ng kalata si David at ibinigay kay Uriah. Dalhin mo ito doon kay General Wab. At umalis si Uriah pamunta kay General Wab at inabot ang sulat. Alam ba ninyo kung ano ang sulat ni David? Nakalagay po doon ay, General Wab, italaga mo si General Uriah sa pinakamaigpit na laban, huwag mo siyang pauwiin, tiyakin mo na siya ay mapapatay. Lagda, King David. Napakatapat ni Uriah. Hindi man lamang niya binuksan ang sulat na dala niya. Ito na pala ang death sentence para sa kanya. At nang namatay po si Uriah, kinuha ni David si Bathsheba at dinala sa palasyo at ginawa niyang kanyang asawa. Ginawa niyang reyna si Bathsheba. Malalim
ang damdamin ni David para kay Bathsheba. Nagawa nila itong mailihim sa kaharian, ngunit hindi ito maaaring mailihim sa hari ng mga hari. Lahat ng mga bagay po ay may katapusan. Sabi nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Gano'n man daw ito katatago, sisingaw din ang baho. Sa isang pagtitipon sa palasyo, dumating ang isang mahalagang tao ng kaharian, si Nathan. Si Nathan ay propeta ng Israel. Ang propeta ay kadalasan hindi po ito nakikita sa mga pagtitipon. Palagi po itong isolated. Lumilitaw lamang ito at nagpapakita kapag may iniutos ang Diyos na gawin o maghatid ng balita na galing sa Diyos. Kaya ang pagtitipon na yun sa palasyo ay kinabahala ng lahat sapagkat dumating ang propeta. Ang presence ng propeta ay isang emergency dahil ang propeta ay palatandaan ng warning at pag may warning, mayroong kaakibat na judgment. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Nathan. Kahit ang hari ay nakahandang makinig sa mga sasabihin ni Nathan. Lumapit si Nathan sa hari at nagwika, "Mahal na hari, may nais akong ipabatid sa iyo na dito sa iyong kaharian ay may isang mayaman, marami siyang alagang mga tupa at meron din isang mahirap na lalaki na may isang alagang tupa na itinuring niya itong parang anak niya. Ito lamang ang kanyang kayamanan, ito rin ang kanyang kaligayahan. Ngunit na magkaroon ng isang kasiyahan, ang mayaman ay pinakuha ang kaisa-isang tupa ng mahirap at ito ang inihanda sa piging ng mayaman." Biglang napatayo si Haring David sa galit. Hindi siya papayag na mayroong mang-aapi sa kanyang mga sinasakupan, lalo na sa mga mahihirap. Hindi papayag si David na hindi magkaroon ng katarungan sa mahirap na lalaki. Bilang isang hari, kailangang ipatupad niya ang batas. Kailangang maparusahan ng mayaman. At ang galit ni David ay sukdulan. Sabi nga, an impulse of emotion. Nadala si David na kanyang damdamin, kaya sa malakas na tinig, kanyang sinabi, dapat mamatay ang mayaman na yon. Sino ang taong yon? Dapat siyang parusahan ng kamatayan. Maring ganun din po ang sinisigaw ng bawat damdamin na naroroon sa bulwagan ng palasyo. Justice for the poor shepherd. Nakapag-create po ng atmosphere of judgment ang binalita ni Nathan at ang bawat isa ay may isang hatol at yun ay kamatayan. Nagsalita si Nathan, "Ikaw yon, David, sabi ng Panginoon. Pinili kita maging hari sa buong Israel. Ibinigay ko sa iyo lahat ng iyong pangangailangan. Ngunit pinapatay mo si Uriah at iyong kinuha ang kanyang asawa. Kaya mula sa araw na ito, hindi mahihiwalay sa iyo ang tabak. Dahil ginawa mo itong lihim, ipapaalam ko ito sa buong Israel." Kung ikaw po ang nasa ganitong kalagayan at binuko ka ng propeta, anong gagawin mo? Magsisinungaling ka pa ba? Magpapalusot ka pa ba? Iisipin mo ba na mapapahiya ka sa iyong mga nasasakupan? Ang salita ni Nathan ay salita ng Diyos. At nagwika po si David. Ang sabi niya, "Nagkasala ako sa Panginoon. Karapat-dapat lamang akong mamatay." At nagsalita si Nathan, sinabi ni Lord, inalis niya ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Ang masasabi ko mga dearest, what an amazing grace. Dahil tinanggap ni David na siya ay nagkasala sa Diyos, pinatawad siya ng Diyos. An adulterer and a murderer was forgiven because he accepted that he sinned against God. Mula po dito sa Legazpi City, Philippines, ito po ang Filipinoy Media Production sa pagkikipag-ugnayan sa MJC Training and Consultancy at ng Daniel Eaton Organic Products at ng mga OFWs na patuloy na sumusuporta bilang mga sponsors tulad nila Annalisa Peñaflor ng Saudi Arabia, Ina Jones Lacaste ng Singapore, Rosamia Shina Simulaban ng Malaysia, Siami de la Cuesta Lintungan ng Syria at Jaren Brix Salinas Ramirez ng Lebanon. Ito po ang Breakthrough, ang programang Tago sa Puso. Ako po ang inyong Royal Brother, si Daddy Rick Cervantes. Diyos mabalos sa Indogabos. Salamaton.